Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. May model tayo dito. Pag-usapan natin tungkol sa manas. Okay? Delikado ba ang manas o hindi ba delikado ang manas? Actually, merong manas po na hindi delikado, merong manas na delikado. Pero nakakatakot pala pag nakakita ka ng manas. So, ano gagawin natin kung may manas? So, yung manas na hindi delikado, unahin natin, yung hindi delikado, tawag po dyan, dependent edema. Manas dahil matagal nakatayo, kayo ay gwardya, o security guard, o mga tindera sa mall, di ba? Lagi nakatayo. Lalo na pag tumatanda. Pag bata, kaya mo pa maganda pa yung mga ugat mo sa paa. O yung mga ugat mo sa paa, maayos pa. Pero pag tumatanda tayo, may varicose. Siyempre, di ba, hindi na tayo masyado magalaw. Mas matindi ang manas. So, yung manas na hindi delikado, yung dahil sa pagtayo at wala kang ibang sintomas. Ang tawag dyan, dependent edema. So, ang ginawa ko kagabi, paghiga ko, nakahiga ako, di ba? So, dapat flat yung higa mo. Tapos, maglagay ka ng unan, itaas mo yung paa mo. Kung gusto mo ba mas mabilis mawala yung manas, itaas mo pa yung dalawang paa mo. Punta ka sa dingding. Punta ka sa dingding, taas mo. So, may manas. Paano mo malalaman may manas? Makita mo, kunwari, ito yung paa mo. May buto doon, no? Diba? Pindutin mo. Hanapin mo yung buto, pindutin mo. Pag pinindot mo ng malakas, makita mo nakalubog. Manas. Sabi ng anak ko, sabi niya, Dad, may manas ka. Sabi ko, tinignan ko, oo nga, may manas. Sa kakatayo, minsan din, matagal din nakaupo, nagmamanas din tayo. So, pwede natin itaas. So, nung tinaas ko, siguro tinaas ko 9 p.m. hanggang nagising ako 3 a.m. So, 6 hours, nakita ko na wala na yung manas. Pero pag nawala yung manas mo, mapapansin mo, iihi ka ng iihi. Kasi ilang litro yan baka 5 liters of of fluid. So, nababalik. So, iihi mo yung maraming ihi. Yan po ang dependent edema. Kung ganyan pong dependent edema ang lunas natin talaga, syempre, huwag tatayo ng matagal. Di ba? Pero paano kung yun ang trabaho mo? Ang magagawa mo lang, magsusot ka ng compression stockings. Ano ko ba papakita sa inyo? Ito, compression stockings ko. Ito yung ginagamit ko. Ito. Ano, sikip siya. Sikip to Ano, hanggang knee lang yung ginagamit ko. Maraming klaseng compression stockings. I think sa mga Lazada, Shopee. May iba-ibang power yan. Yung pinakita ko compression stockings. May iba-ibang sikip. Pwede ka mag-umpisa ng merong 10 to 15 parang millimeters mercury ata yan Basta parang yung 10 to 15, yun, umpisa. Konting sikip lang yun. Magmamanas ka pa konti doon. Tapos, pag sanay ka sa 10 to 15, pwede ka mga 15 to 20. May 20 to 25. Yung akin yung pinakamasikip na yung sinusuot ko yung akin, parang 25 to 35 na Yun na parang pinaka-maximum. Masikip siya. So, yung una, masikip. Hindi mo masusuot na buong araw kasi sobra sakit kung buong araw. Kaya kung bago pa lang yung medyas, siguro half day suotin mo, pahinga konti. Tapos mamaya suotin mo ulit, tapos pahinga konti. Pag natutulog na, nakahiga na tayo, hindi mo na kailangan suotin. So, pangtulong lang to. Ito kasi tinanggal ko for the past 2 weeks. Kasi hirap magsuot, hirap magtanggal. Pero ngayon, kailangan suotin ko ulit. So, compression stockings talaga pagtanggal ng manas. Tapos yung sinabi ko, taas yung paa kasi gravity yan. Tapos pwede mo rin i-masahe konti. Tapos galaw-galaw, sipa-sipa ng paa. Sipa-sipa. Kasi pag gumagalaw, tumitigas yung binti natin, nako-compress siya. Pag na-compress yung binti natin, aakyat yung dugo pataas. Aakyat yung dugo pataas. Babalik ulit sa puso. Pag bumalik sa puso, okay na. So, yun ang dependent edema na hindi delikado. Okay. Paano naman yung delikadong pagmamanas? Kinig po kayo kasi mahal konsulta Diba? Tsaka minsan wala tayo pang check-up.
wala naman kayo pang perang pang 2D echo. Kasi i-request sa inyo, 2D echo. 3,000. X-ray minimum, magkano? 500. Blood test, 1,000. Mamaya pa ultrasound ka pa, 3,000. So, mahal eh. Kaya, kung kaya ko ituro sa inyo ng libre dito. So, yung manas na delikado, tatlong klase. Tatlong klase yung delikado. Number 1, heart failure. Okay? Heart failure yung unang delikado. So, pag heart failure, tinitingnan ko nga, baka heart failure ako. So, pag heart failure, hindi ka makahiga ng flat. Kahapon, nakahiga ako, flat, nakataas pa ako, okay lang. Pag heart failure ka, pag humiga ka ng flat, nalulunod ka. Parang, hindi ka mahinga, nalulunod, yun, heart failure, yun. Manas, tapos heart failure. Tapos, siyempre, may kabog. May kabog. Tsaka yung manas na may sa mataas. Tsaka mahina ang puso. Para malaman kung heart failure kayo, sa X-ray, makikita malaki ang puso, cardiomegaly, heart enlargement. Sa 2D echo, makikita na mahina yung puso at malaki ang puso. Sa X-ray, makikita din may tubig yung baga. So, yun lang talaga pag-diagnose ng heart failure eh. Tapos yung ugat niya dito, galit ng galit. Yan pa nakahiga, parang galit. Sabihin, puno. Napupuno ng tubig, nagbaback up. Okay? Hindi makahiga, nahirapan pag nakahiga, hindi makahinga, heart failure. Okay? So, kung may heart failure, 2D echo, pa-check tayo. Papapunta tayo sa doktor. Tsaka halataan nyo yung manas na delikado, talagang pagang-paga eh. Pagang-paga siya. O minsan maabot ng binti. O, hindi po maganda yun. Second cause ng manas na delikado, kidney failure. Umiihi ka pa ba? Anong kulay na ihi mo? Diba? Paano malalaman kung kidney failure? Papa-blood test tayo. O, sulat nyo na. Complete blood test, pero ang kailangan nyo lang CBC, complete blood count, tsaka creatinine. Kahit yun lang. CBC, creatinine. Gusto mo, dagdagan mo ng yung mga usual. Blood sugar, potassium. O sabihin nyo nila sa laboratory, pahingi ng basic na blood test. Siguro mga 700 or 1,000. So, pag sa creatinine mataas, kidney failure yun. Okay? Blood test, creatinine mataas, kidney failure. Pag sa CBC, makikita yung hemoglobin mo mababa, anemic, kidney failure yun na matagal. Tapos, makikita din, ano pa ba, urinalysis. Sa urinalysis, maraming makikita sa kidney failure. May protina sa ihi, may +2, +3. Okay? So, yun ang kidney problem. Yun, seryoso din yun. Diba? Heart failure, seryoso din. Pangatlo ding cause ng pagmamanas, pwede yung liver failure. Liver, oo. Pero yung sa liver failure kasi sa alak, hepatitis B, o liver cancer, usually malaki ang tiyan. Malaki tiyan, payat dito, tapos may manas din konti. Oo. Tsaka ibang manas siya eh. Pero karamihan naman sa atin, yung hindi delikado. Pero pag pinabayaan nyo, hindi rin maganda. Isa din problem, yan na, alam nyo na, heart, liver, kidney, hindi maganda, pa-check agad sa doktor. Sinabi ko na yung mga blood test na gagawin at test na gagawin. So, panoorin nyo na lang ulit. Yung hindi delikado, yung nakatayo. Pero nagulat ako, nagmanas ako. Ganun pala yun, 6 hours nakatayo. Grabe. Oo, ang solusyon lang talaga, isa lang, compression stockings. Bumili kayo ng tulad ng sinabi ko, yung mahina lang, yung 10 to 15 muna, tapos pasikip na pasikip. So, pwede sa umaga suotin hanggang gabi. Pero minsan kasi, pag sinuot mo buong araw, minsan parang magsusugat yung dulo eh. Ito yung paa, yung dulo dito, magsusugat. Dahil sa lakas ng ipit eh. Oo, kaya dapat minsan niluluwag eh. Niluluwag parang, twice a day ko lang inaano. Tapos, isa rin problema ko minsan kasi, meron akong neck pain. Diba? May neck problem ako, tsaka may GERD ako. Ito, mahirap na to combination eh. May GERD ako, may konting neck problem ako. Pag may GERD ako, hirap ako humiga ng flat, di ba? So, minsan natutulog ako dito sa silya. Parang ganyan, lazy boy. Natutulog ako dyan. Pag sa lazy boy ako natutulog, syempre, medyo nakataas ako.
yung paa ko medyo nakababa. So, pag ganyan ang tulog ko dito, walang GERD. Oh, walang GERD dyan. Kasi mataas eh. Pero wala kang ang GERD, pero medyo masakit sa neck. Kasi nakaganan eh. Tapos, medyo magmamanas ka. Kasi buong gabi, medyo nakababa ang paa mo eh. So, yun yung kapalit. May konting manas, walang GERD, pero masakit sa leg. Kaya kagabi, ang problema ko, may manas konti. Marami-raming manas ko. Hindi ako ng flat. Bahala na yung GERD. Tinaas ko muna yung paa ko. O, ganun lang talaga. Oo, marami kasi mga sakit, combination eh. Combination yung sakit. So, compression stockings, isa pa, pwedeng bawas alat. Baka sobra tayo alat kumain, kaya doon. Tapos kulang sa galaw-galaw sa paa. So, kahit nakaupo tayo, galaw-galaw pa rin, sipa-sipa. Oo. So, last na lang ha, basta kung may chance, maitaas ang paa sa office. Kuha kayo ng patungan, taas yung paa nyo, may tulong yun. Parang ganitong silyaw, parang ganito. Pag tinaas mo ang paa mo dito, may bawas. Tuturuan ko kayo ng trabahong tamad. Sa mga empleyado, sa mga government workers, dami kami napupuntahan eh. O ganito, para ba nakaupo ka dito, pwede mataas paa mo ngayon. Taas ko pa ako. Yan. May tulong yan. Oo. May manas pa rin yan konti, pero mas konti na. Nakataas na siya. Nakataas na. Half na lang yan. Huwag mo lang tatagalan tong position ha. Masakit sa likod to. Masakit to sa likod pag matagal ganito. Ay kung gusto mo mas masarap, humiga ka na lang. Diba? Higa ka, tapos lagay mo yung paa dito. Diba? Pag nahuli ka ng boss mo, sabi ni Doc Willie, delikado manas eh. Kaya ako to ginagawa, boss. Pasensya ka na. Follower ka rin naman eh. Diba? So, yun lang po. Kung matagal nakaupo sa kotse, mga kapwa ko kandidato, yun talaga. Mag-compression stockings, try higa-higa, galaw-galaw. Yun po talaga eh. Oo. Tapos, kung may manas, ang manas pala sa hapon ha. Kasi buong araw ka na nakatayo, buong araw ka na nakaupo. Bawiin mo na lang sa gabi. Okay? So, yan ang payo ko sa manas. Pakinggan nyo na lang maigi. Pero merong mga sakit, isang paang manas. Ibang issue yun. Baka may problema sa singit. Baka minsan may infection sa singit o may problema yung isang paa. Ba't nagmamanas yung paa? Yung gamot kasi na diuretic, pampaihi. Oo. Pampaihi kasi binibigay doon sa may sakit na eh. Yung mga Lasix, Aldacide, furosemide, mga para sa may sakit na siya eh. Hindi siya first aid. Hindi po first aid yung pampaihi. May heart failure, bibigyan ka ng furosemide, whatever, Aldacide, Aldactone. Oo, pampaihi pwede yun. Pero hindi po siya basta-basta. Kasi yung tabletang pampaihi, maganda yun ha, sa may sakit, heart failure, tanggal naman. Pero dapat may saging ka, 1-2 saging. Bumagsak ang potassium, delikado. Okay? So, isingit ko yung tips sa inyo. Araw-araw kami lalabas. Sana po nakatulong tong video. Nakakatakot ang manas. Alam natin ang kasabihan. Pag may manas, malapit na daw mamatay. Hindi naman po lagi. Hindi lagi. May manas na hindi delikado. Kaya alagaan ng puso, alagaan ng kidney, alagaan ng katawan. Huwag masyadong magpapaaraw. Tapos, huwag laging tayo, upo. Kung may chance, taas ang paa. Kung may chance humiga, kahit 30 minutes lang sa tanghali, sabi ni Doc Willie, taas mo lang yung paa mo, taas mo lang yung paa mo ng mga 20 minutes, may tulong na yan. Makakabawas na. Tapos healthy diet lang, gandahan mo rin yung pagdumi mo para wala masyadong ire, kasi nag-i-ire, minsan yung almoranas and varicose, almost the same. Varicose, ugat sa paa, almoranas, ugat sa may puwet. Pareho yan sa pressure sa paa. Okay? No alternative. Wala eh. Yun talaga yung manas eh. Wala pa talaga tayong opera na papaliitin yung mga ugat. Wala po eh. Merong mga opera for varicose pero temporary lang yun. Yung sinasabi kong home remedy, yun po talaga. Bawas din alat. Baka minsan nakukuha na nakakain din natin ito sa sobrang alat. God bless. Thank you po. God bless.